Isang araw bago ang aming kasal, palihim na nagpakasal sa huwes ang fiancé kong si Javier at ang dati niyang nobya. Wala akong kaalam-alam, kinansela ko ang kasal at lumipad pa Geneva para magpakalayo-layo ng isang linggo. Habang naroon biglang na ospital at naging agaw buhay ang lolo ni Javier. Sabi ng mga doktor, ang asawa lang daw ni Javier ang makakagawa ng maselang operasyon na iyon. Tumawag siya sa akin ng 999 na beses. Ngumisi lang ako. Di humingi ka ng tulong sa bago mong asawa. Bisperas ng kasal ko nang matuklasan kong nagpakasal na pala si Javier. At hindi ako ang naging nobya. Nakatambay ako sa fitting room ng isang sikat na hotel sa Makati. Sa likuran ko, nakasabit ang isang mamahaling designer wedding gown. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang siksik na schedule para sa kasal bukas. Kakasend lang sa akin ng wedding coordinator ng kopya ng mga wedding vows namin para sa huling kumpirmasyon nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Nagpadala si Bea, ang best friend ko, ng isang litrato. Sa larawan, nakasuot ng itim na polo shirt si Javier, nakatayo sa labas ng City Hall ng Maynila. Sa tabi niya ay si Clara, nakasuot ng puting dress, hawak ang marriage contract, at nakangiti habang namumula ang mga mata na parang kakatapos lang umiyak sa tuwa. Sa sumunod na segundo, tumawag si Bea. Mababa at nagpipigil ng galit ang boses niya. Elena, pinaimbestigahan ko. Totoo yan. Ngayong 3:30 ng hapon, pumirma sila sa huwes. Tinitigan ko ang litrato ng ilang segundo. Hindi ako umiyak. Hindi ko rin ibinato ang cellphone ko. Pakiramdam ko lang, biglang nanlamig ang mga daliri ko. Bukas na ang kasal namin ni Javier sa Manila Cathedral. 3 taon kaming engaged. Lahat ng tita, tito, at kamag-anak ng mga De Leon ay kilala na ako bilang mapapangasawa niya. May sakit sa puso si Don Alejandro, ang lolo ni Javier. 3 taon akong nag-monitor ng kondisyon niya. Naging head surgeon ako sa mga assessment niya bago ang anumang operasyon. At nasa akin lahat ng medical records niya. Sabi ng pamilya De Leon, kalahating De Leon na raw ako. Sabi rin ni Javier, pagkatapos ng grand church wedding namin, saka na kami pipirma ng marriage contract. Pero heto siya, bisperas ng aming kasal. Nauna nang pumirma ng kontrata sa ibang babae. Nagtatanong pa ang coordinator sa tabi ko, Doc Elena. Bukas po pagpasok ng groom, gusto niyo po ba diretso na sa vows o i-play muna natin yung prenup video? Itinaob ko ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Huwag na munang baguhin. Ngumiti ang coordinator. Ang swerte niyo po kay Sir Javier. Sabi niya po kasi sa akin, kayo na raw po ang masusunod sa lahat ng detalye. Ngumiti rin ako ng bahagya. Kung mabait ba sa akin si Javier, ibang tao ang laging mas gustong humusga para sa akin. Nakikita nilang nagpapadala siya ng bulaklak sa ospital kapag naka-night duty ako. Nakita nilang sinuotan niya ako ng kwintas noong birthday ko. Nakita nilang tinatawag akong Elena ni Don Alejandro at akala nila buo na ang pagmamahal na natatanggap ko. Walang nakakaalam na ang bulaklak na iyon ay puting rosas na paborito ni Clara. Ang kwintas na iyon ay ang mismong lumang disenyo na isinauli ni Clara sa kanya noon. Alam ko iyon, pero nagbulag-bulagan ako. Dahil noong mga panahong iyon, akala ko, kahit gaano kamanhid ang isang tao, lalambot din ang puso nito sa tagal ng panahon. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Ngayon, galing kay Javier. Hindi siya tumawag. Isang linya lang ng text ang pinadala niya. Kakarating lang ni Clara galing US. Malala ang sakit ng tatay niya. Hindi stable ang emosyon niya. Binigyan ko muna siya ng legal na titulo para kumalma siya. Tuloy ang kasal natin sa simbahan bukas. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Napatitig ako sa mga salitang, huwag ka nang gumawa ng gulo. At bigla akong natawa ng mahina. Alam pala niyang mali ang ginawa niya. Sigurado lang talaga siyang hindi ako mag-iiskandalo. 10 taon na kaming magkakilala ni Javier, simula pa noong nasa med school ako. Nakita niya akong 3 araw walang tulog para sa isang medical research. Nakita niya rin akong nangangatog ang mga binti sa pagod para lang makasagip ng pasyente sa ER. Alam niyang may isang salita ako. Alam niyang nangako ako kay Don Alejandro na ako mismo ang gagawa ng surgical plan niya. At alam niya ring ayaw kong pinagpipiestahan ng publiko ang pribado kong buhay. Kaya lakas loob siyang nagpakasal sa huwes kasama si Clara sa mismong bisperas ng kasal namin. Nakuha niya pang sabihing tuloy ang kasal. Dahil sa isip niya, kahit gaano pa ako kaprinsipyo, mas iisipin ko pa rin ang reputasyon ng pamilya. Dahan-dahan kong hinubad ang engagement ring ko. Naka-engrave sa loob nito ang letrang JE. Sabi niya noon, si Javier at Elena, hindi kailanman maghihiwalay. Ngayong tinitingnan ko, para na lang itong isang malaking biro.
Ibinalik ko ang singsing sa velvet box nito at isinara. Pagkatapos, binuksan ko ang laptop ko. Lahat ng files ay isa-isa kong binackup. Kontrata ng kasal, balance sa hotel, mga resibo ng bayad sa event stylist at catering, ang mga imbitasyong ipinadala ng mga De Leon sa mga kasamahan ko sa ospital, ang guest list mula sa mayordoma ng mansyon sa Forbes Park, pati na rin ang text na kakahatid lang ni Javier. Lahat iyon sinave ko. Nag-message ulit si Bea. Nasaan ka? Susunduin kita. Nireplyan ko siya. Huwag na. I-book mo ako ng pinakamaagang flight pa Geneva. Agad niyang naintindihan. Aalis ka? Nag-type ako. Oo. Paano ang kasal? Tiningnan ko ang mamahaling wedding gown sa likod ko. Walang nobya bukas. Natural. Walang kasal. Makalipas ang 10 minuto, tumawag sa wakas si Javier. Sinagot ko. Sa kabilang linya, rinig ko ang hangin at ang mahinang ubo ni Clara. Bungad niya agad. Elena, nakita mo na ba ang balita? Sabi ko. Nakita ko na. Tumahimik siya sandali. Parang hindi niya inaasahang ganito ako kakalma. Mabuti kung ganun. Huwag ka munang magalit. Espesyal ang sitwasyon ni Clara. Kakadiagnose lang sa tatay niya. Wala siyang kamag-anak at maaasahan dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng pabayaan ko siya. Tanong ko. Kaya, pinakasalan mo siya sa huwes? Bumigat ang boses niya. Formalidad lang to. Papel lang ang marriage contract, Elena. Doktor ka. Mas rasyonal ka dapat kaysa kahit kanino. Alam mong hindi ito ang tamang oras para magbilangan tayo? Mahina akong sumagot. Nang marinig niyang hindi ako sumisigaw, gumaan ang tono niya. Tuloy ang church wedding bukas. Huwag kang mag-alala. Sa'yo pa rin ang titulo bilang Mrs. De Leon. Ikaw lang ang kikilalanin ng lipunan. Hindi ako kumibo. Nagpatuloy siya. Mahina ang katawan ni Lolo. Ang pinakagusto niya ay makita tayong makasal sa simbahan. Huwag mo siyang bigyan ng atake sa puso sa mga oras na ito. Nang marinig ko si Lolo, natigilan ang mga daliri ko. Napakabuti sa akin ng matanda. Totoong itinuring niya akong parang sariling apo. Tuwing tapos ng night shift ko, inuutusan niya ang kusinera sa mansyon na ipagluto ako ng lugaw. Palihim niyang tinatanong kung inaaway ba ako ni Javier. Hinahawakan niya ang kamay ko at sinasabing, Elena, apo, ang buhay ni Lolo ay nakasalalay sa iyo balang araw. Nangako ako sa kanya. Pero ang mangakong magligtas ng buhay ay hindi katumbas ng pagpayag na tapakan ang pagkatao ko. Sabi ko, Javier, ang legal na asawa mo ngayon ay si Clara. Parang tinusok ang ego niya. Lumamig ang boses niya. Kailangan mo ba talagang magsalita ng ganyan? Fact yan, oo. Pero Elena, ayoko sa nagmamarunong at nangiipit. Tumingin ako sa flow ng wedding ceremony sa ibabaw ng mesa. Unang bahagi, pagpapalitan ng vows. Ikalawang bahagi, mensahe ng mga magulang. Ikatlong bahagi, hiwa ng cake at wine toasting. Bawat detalye, perpekto at kagalang-galang. Kagalang-galang na para bang isang engrandeng pandaraya. Sabi ko, ano bang gusto mo? Hindi siya sumagot. Kaya ako na ang nagsalita para sa kanya. Gusto mong magbulag-bulagan ako. Gusto mong isuot ko ang wedding gown bukas na parang walang nangyari. Gusto mong alagaan ko pa rin si Lolo para sa'yo. Gusto mong akuin ko ang lahat ng chismis ng mga tao kapag nalaman nila. Tapos si Clara, may legal na titulo. Habang ako ang nagpapakapagod. Ganyan, di ba? Yan ang perpekto para sa'yo. Bumilis ang paghinga niya. Elena Reyes, huwag mong gawing bastos ang mga salita mo. Natawa ako. E di sana ginandahan mo ang ginawa mo. Sa kabilang linya, narinig kong mahinang tinawag ni Clara. Javier, agad siyang sumagot ng mahina. Wala to. Napakalambing ng boses niyang iyon. Sa sobrang lambing, tuluyan na akong nagising sa katotohanan. Binaba ko ang tawag. Nag-aalangang lumapit ang makeup artist. Doc Elena, okay lang po ba kayo? Tumayo ako, hinila pababa ang zipper ng wedding gown. Okay lang, nagmamadali siyang tumulong. Nagpalit ako pabalik sa sarili kong itim na coat. Kinuha ang bag ko at naglakad papunta sa pinto. Bago lumabas, nilingon ko ang wedding gown. Napakaganda nito, pero hindi na ito para sa akin. Hinabol ako ng manager ng hotel. Doc Elena, yung confirmation po para sa flow bukas? Inabot ko sa kanya ang isang calling card. I-hold ang lahat ng balance payments. Ang abogado ko na ang kokontak sa inyo. Nagulat ang manager.
Pero, sabi po ni Sir Javier, sa inyo raw po kami makipag-usap. Lumabas ako ng hotel. Sumalubong ang hangin ng gabi. Nanunuot ang lamig. Sa parking lot, naghihintay pa rin ang driver na inassign ni Javier sa akin. Pagkakita sa akin, pinagbuksan niya agad ako ng pinto. Ma'am Elena, ipinag-utos po ni Sir Javier na ihatid ko kayo sa bahay na titirhan nyo. Ang bahay na iyon. Ako mismo ang pumili ng lahat ng gamit doon. Sofa, dining table, kurtina, pati ang emergency first aid kit sa kwarto na inihanda ko sakaling bumisita si Lolo. Ako ang nag-ayos. Ngayon kapag naiisip ko, isa na lang itong katawa-tawang alaala. Sabi ko, huwag na, nag-alangan ang driver. Sabi po ni Sir Javier, kailangan daw po kayong umuwi doon ngayong gabi. Tinaasan ko siya ng kilay. Wala na siyang karapatang utusan ako ngayon. Naiwang nakatayo ang driver. Nagbook ako ng Grab at dumiretso sa NAIA. Habang nasa biyahe, ipinadala ni Bea ang detalye ng ticket. 1:40 ng madaling araw, flight pa Geneva. Pinatay ko ang location sharing ko sa phone. Nag-leave ako sa Viber group ng wedding preparations. Inimute ko ang family group chat ng mga De Leon. Sa huli, binuksan ko ang chat namin ni Javier. Nagpadala ulit siya ng mensahe. Kumalma ka muna. Bukas wag kang mail late. Tinitigan ko iyon ng matagal. Tapos nag-reply ako ng isang salita. Sige. Pagka-send, inilapag ko ang cellphone ko sa hita ko. Sa labas ng bintana, mabilis na lumilipas ang mga ilaw ng kalsada. Ngayon ko lang na-realize, hindi pala kailangang maging maingay at magulo kapag iiwan mo ang isang tao. Kailangan mo lang isara ang pinto habang akala niya ay lilingon ka pa. 1:40 ng madaling araw, sumakay ako sa eroplano pa Geneva. Bago ko i-turn off ang cellphone ko, 3 beses pang tumawag si Javier. Wala akong sinagot ni isa. Siguro akala niya nagmamaktol lang ako. Dahil sa nakalipas na 10 taon, sa tuwing nag-aaway kami, ako palagi ang unang nagpapakumbaba. Hindi dahil wala akong paninindigan, kundi dahil lagi kong iniisip na hindi madali ang relasyong umabot sa puntong magpapakasal na kayo. Malamig ang ugali ni Javier, tahimik, at ayaw magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Ang dami kong ginawang palusot para sa kanya, na si Clara ang the one that got away noong bata pa siya, na masyadong malaki ang pressure sa kumpanya, kaya nakakaligtaan niya ako, na mahina ang lolo niya, at naipit siya sa gitna. Naintindihan ko silang lahat. Ang sarili ko lang ang hindi ko naintindihan. Nang mag-take off ang eroplano, paliit ng paliit ang mga ilaw ng syudad. Tinitigan ko ang Pilipinas sa ibaba, at bigla kong naalala ang gabi ng engagement namin 3 taon na ang nakarating. Hinawakan ni Lolo ang kamay ko at inabot sa akin ang isang antigong broadsing esmeralda, emerald brooch ng pamilya. Sabi niya, Elena, hindi marunong magsalita itong si Javier, pero nakikita ng Lolo na hindi siya mabubuhay nang wala ka. Naniwala ako noon. Ngayon ko lang naintindihan, minsan ang ibig sabihin ng hindi mabubuhay nang wala ka ay hindi pagmamahal. Ang ibig sabihin lang pala ay, napakapakinabangan mo. Nang makalapag ako sa Geneva, umaga na ng araw ng kasal namin sa Pilipinas. Pagkabukas ko ng cellphone, bumuhos ang sandamakmak na mensahe. Sa group chat ng kasal, may nagtatanong, nasaan na ang bride? Sabi ng makeup artist, wala po si Doc Elena sa kwarto. Tutuloy pa ba ang convoy ni Sir Javier? Kalahati na ng mga bisita ang nasa simbahan. Nakasiksik sa gitna ang text ni Javier. Nasaan ka, Elena? Huwag kang magbiro ng ganito. Nasa simbahan na si Lolo. Gusto mo ba siyang ipahiya? Hindi ako nag-reply. Nagpadala si Bea ng video. Sa video, napaka-enggrande ng ayos ng Manila Cathedral. Puno ng puting rosas ang magkabilang gilid ng aisle. Sa unahan, naka-display ang prenup photo namin ni Javier. Ang litratong iyon, kuha pa noong 1 taon. Nakasuot ako ng puting dress, nakatayo siya sa tabi ko, nakapatong ang kamay sa balikat ko. Pilit siyang pinapangiti ng photographer noon, pero hindi siya makangiti. Sa huli, sabi ko, sige na, ganyan na lang. Kaya sa malaking screen ng kasal namin, walang pagmamahal sa mata niya, pagsunod lang. Sa video, nagbubulungan ang mga bisita. Nakatayo si Javier sa altar, maitim ang mukha. Nakaupo si Don Alejandro sa unahang pew, may patong na dark coat, at nasa tabi niya ang kahon ng maintenance meds niya. Halatang hindi niya pa alam ang nangyayari. Panay ang lingon niya sa pintuan ng simbahan. Sumikip ng bahagya ang dibdib ko. Hindi dahil kay Javier, dahil sa matanda. May utang na loob ako sa kanya.
3 taon na ang nakakaraan. Nang una akong pumasok bilang surgeon sa De Leon Medical Center, marami ang kumuwestiyon sa kakayahan ko dahil masyado pa raw akong bata. Si Lolo ang nagdesisyon na ako ang humawak sa kaso niya. Sabi niya, ang tinitingnan sa doktor ay ang galing, hindi ang edad. Dahil doon, mabilis akong na-promote bilang head surgeon. Sa bawat check-up niya, ako lang ang gusto niyang magbasa ng test results niya. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Pero ang pasasalamat ay hindi pwedeng maging lubid para igapos ako. Nag-message ulit si Bea, ginamitan ni Javier ng PR para i-cover up. Sabi niya, na-delay daw ang flight mo kaya na-postpone ang kasal. Nag-reply ako, gusto niya pang ituloy? Nagpapunta siya ng tao sa bahay niyo, pati sa kondo mo, para hanapin ka. Napangisi ako. Na-realize na ring siguro niyang hindi ako nagkukulong lang sa kwarto at nag-aantay na suyuin niya. Makalipas ang kalahating oras, tumawag si Javier. Ngayon, sinagot ko na. Nagpipigil ng galit ang boses niya. Nasa abroad ka. Oh, sino nagbigay sa'yo ng karapatang umalis? Nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window ng hotel ko sa Geneva. Pinagmamasdan ang mga naglalakad sa kalsada. Ako mismo. Elena Reyes. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Alam ko. Tapos umalis ka? Sabi ko. Kasal na ang groom. Anong gagawin ko dyan? Maging abay niyo ng asawa mo? Natahimik sa kabilang linya. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Sinabi ko na sa'yo, emergency lang ang kay Clara. Di dalhin mo ang emergency mo sa altar ng simbahan. Elena, tuluyan na siyang sumabog. Dati, kapag sinisigawan niya ako ng ganyan, tumitiklop na ako kasi takot akong magalit siya. Takot akong sabihin niyang wala akong unawa. Takot akong masira ang napakahabang relasyon namin dahil lang sa isang away. Ngayon, naiingayan na lang ako sa kanya. Sabi ko, Javier, i-cancel mo na ang kasal. Napangisi siya ng malamig. Akala mo ba ikaw lang ang pwedeng mag-cancel ng kasal na to? Pinahold ko na ang kontrata sa hotel, ang bayad sa coordinator, ang abogado ko na ang kakausap sa inyo. Sa imbitasyon, pangalan ko ang nakasulat. Kapag hindi ako sumipot, hindi matutuloy yan. Bina-blackmail mo ba ako? Inu-update lang kita. Bumigat ang paghinga niya. Ano bang gusto mong mangyari? Narinig kong may mahinang nagtanong sa tabi niya. Javier, nakausap mo na ba si Elena? Si Clara? Nasa mismong simbahan din pala siya. Natawa ako. Sakto pala na nandyan si Clara. Pwede niyo nang ituloy ang reception niyo? Biglang nanlamig ang boses ni Javier. Huwag mo siyang idamay dito. Hindi ba asawa mo siya? Javier, pwede bang wag kang maging ganyang kaimpokrito? Hindi. Pinatay ko ang tawag. Ngayon, ako na ang unang nagbaba ng telepono. Pagsapit ng hapon sa Pilipinas, hindi na napigilan ang balita. Kasal sa cathedral, hindi dumating ang bride. Nagpalabas ng statement ang mga De Leon na masama raw ang pakiramdam ko. Pero may mga bisitang nakakita kay Clara na palihim na pumasok sa side door ng simbahan. May nakahalungkat din ng litrato nila ni Javier sa City Hall. Sumabog ang group chat ng pamilya at ng ospital. May mga nag-PM sa akin. Elena, anong nangyari? Wala akong ipinaliwanag. Binago ko lang ang privacy ng Facebook at Instagram ko sa public. Nagpost ako ng picture ng kalsada sa Geneva. Ang caption, on vacation, do not disturb. Makalipas ang 10 minuto, nilike ni Javier, tapos in-unlike. Makalipas ang kalahating oras, sunod-sunod na tumawag ang mga tita ni Javier. Pasigaw ang tono ng isang tita niya. Elena, ang tigas naman ng ulo mo. Napakalaking event ng kasal tapos aalis ka lang ng ganun-ganun? Saan namin ilalagay ang mukha ng pamilya? Tanong ko. Alam niyo po bang nagpakasal sa Huwes si Javier at Clara kahapon? Natigilan siya ng ilang segundo, tapos sumagot, lalaki yan, naguguluhan lang minsan. Ilang taon na kayong magkarelasyon ni Javier, bakit mo papatulan ng isang babaeng kakarating lang galing abroad? Natawa ako. Naguguluhan? Naguguluhan pero kabisado ang papunta sa City Hall? Nahiya at nagalit ang tita. Huwag kang ang mamiloso po. Inatake sa puso si Lolo dahil sa ginawa mo. Kung may konsensya ka, umuwi ka agad at humingi ng tawad. Naging malamig ang boses ko. Kung bakit siya inatake, mas mabuting itanong niyo sa pamangkin ninyo. Ibinaba ko ang tawag. Pagkatapos, blinok ko ang buong angkan ng mga De Leon. Tumaob ang mundo nila. Pero sa akin, ang tahimik. Kinagabihan, dumalo ako sa isang nakatakdang medical conference na talagang nakaschedule. Dapat matagal na akong kasali rito. Pero pinapostpone ko dahil sa kasal. Ngayong wala ng kasal, sakto, hindi masayang ang slot ko.
Sa loob ng hall, nakinig ako sa isang foreign professor tungkol sa komplikadong aortic dissection surgery updates. Puno ang notebook ko ng notes. Ayokong sirain ng isang palpak na relasyon ang propesyonal na karera ko. Pero pagkatapos ng conference, matagal akong nakatayo sa harap ng salamin sa restroom. Medyo namumutla ako. Naghilamos ako ng malamig na tubig at sinabi sa sarili ko, Elena Reyes, huwag kang lilingon. Kinabukasan, nag-send ulit ng picture si Bea. Sa hapagkainan ng Forbes Park Mansion, nakaupo si Clara sa upuang madalas kong inuupuan dati. Naka-beige dress siya, nakalugay ang buhok. Sa tabi niya, ipinaghahanda siya ni Javier ng pagkain. Ang litrato ay palihim na kinuha ng isa sa mga pinsan ni Javier. Maikli lang ang caption. Ang bagong Mrs. De Leon, opisyal nang umupo. Tiningnan ko ito sandali at in-exit. Mabuti naman. Nabakante na ang upuan. May uupo at uupo diyan. Pero sana tandaan nila, madaling palitan ang pwesto, pero hindi ang responsibilidad. Noong araw na unang tumuntong si Clara sa mansyon ng mga De Leon, nakaputing dress siya. Nang isend sa akin ni Bea ang litrato, may pahabol pa siyang mensahe. Ang galing din niyang pumili ng timing ano? Kaka-cancel lang ng kasal. Naghahanap ng panakip butas ang mga De Leon, tapos papasok siya bilang legal na asawa. Tamang-tama para makalusot si Javier sa mga chismis na may iba palang plano ang pamilya. Tinitigan ko ang mukha ni Clara sa litrato. Mas bata siya sa akin ng 2 taon. Mukhang mahinhin, bahagyang nakababa ang dulo ng mga mata. Kapag nagsasalita, laging parang inaapi. Sabi ni Javier dati, kulang lang daw si Clara sa sense of security. Noon, naawa pa ako sa kanya. Napilitang mag-abroad ng bata pa. Malubha ang sakit ng tatay. Hindi nga madali. Ngayon ko lang naintindihan. Ang kawalan niya ng sense of security ay kalkuladong-kalkulado. Kalkulado na magpakasal the day before the wedding. Kalkulado na hindi siya matitiis ni Javier. Kalkulado na ako, si Elena, ay magpaparaya dahil sa konsensya ko. Kaso, may isang bagay siyang maling nakalkula. Wala na akong balak maging martir. Nang gabing iyon, nag-message ulit si Javier. Nagtatanong si Lolo kung nasaan ka. Hindi ako nag-reply. Nag-message ulit siya. Mahina ang katawan niya. Magpaalam ka man lang sana. Hindi pa rin ako nag-reply. Ilang minuto ang lumipas, tumawag si Don Alejandro via video call. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen. Huminto ang mga daliri ko, pero sa huli, sinagot ko rin. Nasa library si Lolo, mas maputla siya kay Sarati. May nakabalabal na kumot sa balikat niya. Pagkakita sa akin, ngumiti siya. Apo, nag-e-enjoy ka ba diyan? Sumikip ang lalamunan ko. Lolo, kumaway siya. Huwag kang makinig sa mga sinasabi nila. Napagod ka sa trabaho. Tama lang na magliwaliw ka muna. Nang makita ko ang pagod sa mga mata niya, bigla kong naisip na baka alam na niya ang nangyari. Pero hindi siya nagtanong. Binigyan niya ako ng dangal para hindi ko na kailangang magpaliwanag, kaya hindi ko rin pwedeng ibunyag ang lahat ng baho ng pamilya nila habang may sakit siya. Sabi ko, iniinom niyo po ba ang gamot niyo sa tamang oras? Tumawa siya. Umiinom. Yung listahan na ginawa mo, ipinadikit ko sa mayordoma sa pader. 3 beses isang araw. Sino ang maglalakas loob na makalimot? Napangiti rin ako. Tumahimik siya ng ilang segundo. Tapos biglang nagtanong, Elena, babalik ka pa ba? Napakabagal at napakahina ng boses niya. Hindi parang lolo na nagtatanong sa apo, kundi isang matandang takot maiwanan. Sumakit ang dibdib ko. Lolo, babalik po ako sa Pilipinas, pero hindi pa ngayon. Tiningnan niya ako. May ginawa bang mali si Javier? Hindi ako sumagot agad. Bumuntong hininga si Lolo. Katulad din siya ng tatay niya. Nung kabataan niya, akala niya pwedeng makuha ang lahat. Kapag nawala na, doon lang niya maiintindihan na walang madali sa mundong ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang phone. Lolo, magpagaling po kayo. Tumango siya. Ikaw rin. Huwag mong aapihin ang sarili mo. Pagkababa ng tawag, matagal akong nakaupo sa hotel room ko. Umuulan sa labas. Bigla kong naalala ang gabi ng engagement namin. Nang palihim na iabot sa akin ni Lolo ang isang susi. Sabi niya, susi to ng library sa mansyon. Kung sakaling saktan ka ni Javier, pumunta ka sa akin. Ako ang magtatanggol sa'yo. Itinago ko ang susi na iyon. Hanggang ngayon, nasa loob ito ng bag ko. Inilabas ko at tiningnan, tapos inilagay ko sa kabilang bulsa ng bag. May mga utang na loob na kikilalanin ko,
pero hindi ko nababayaran gamit ang pagpapakasal ko. Sa ikatlong araw, nagsimulang mag-post si Clara sa Facebook at Instagram. Nag-post siya ng picture ng hardin ng mansyon, ng mga tea sets ng De Leon, at ng isang kamay na may suot na brotsing esmeralda. Kilala ko ang brotsing iyon. Iyon ang ibinigay sa akin ni Lolo nung engagement namin. O Mama no Javier, masyadong mahal ang alahas, kaya baka maiwala ko sa ospital, kaya itinago niya muna sa vault ng mga De Leon. Ngayon, suot-suot na ni Clara. Ang caption niya, nakakataba ng puso kapag pinapahalagahan ka ng mga nakatatanda. Sa sobrang galit, tumawag agad si Bea. Ang kapal ng mukha niya. Bigay sa'yo yan ni Lolo ah. Ako naman, napakakalma ko lang. Ni-screenshot ko at sinave. Sinave mo! Hindi mo man lang aawayin? Walang silbi kung aawayin ko siya. Hahayaan mo na lang siyang ipagmalaki yan? Isinara ko ang laptop ko. Hayaan mong magsaya siya. Mas mataas ang lipad. Mas masakit ang bagsak. Natahimik si Bea. Gets ko. Ako nang bahala mag-ipon ng ebidensya. Pati yung mga prenup photos na pinost ng mga De Leon na ginamit ang pangalan ko, isave mo rin. Na-save ko na. Ipinagpatuloy ko ang pag-attend sa conference. Sa umaga nakikinig ako sa lectures. Sa gabi gumagawa ako ng case studies. Ang surgical plan ni Don Alejandro, bitbit ko sa isang encrypted hard drive. Dapat, isang buwan pagkatapos ng kasal, isasagawa na ang elective surgery niya. Hindi siya emergency kundi planadong operasyon. Isang taon kong pinaghandaan ang operasyon na ito. Komplikado ang kondisyon niya, nasa mahirap na posisyon ang aortic aneurysm at may kasama pang coronary heart disease. Hindi naman sa walang ibang makakagawa sa Pilipinas, pero ako lang ang bukod-tanging nakakaalam ng kumpletong medical history niya at ang lahat ng risk factors. Nangako akong ako mismo ang gagawa nito pagkatapos ng kasal. Ngayon, nag-iba na ang sitwasyon. Hindi ko isusugal ang buhay ng pasyente dahil lang nagagalit ako. Pero hindi na rin ako magpapaalila sa mga De Leon bilang biyenan o apo. Malinaw sa akin ang pagkakaiba ng dalawang iyon. Pang-apat na araw, nag-send ng email si Javier. Ang subject, tama na ang pag-iinarte. Mas katawa-tawa ang laman. Sabi niya, malaki ang epekto sa dalawang pamilya ng pag-cancel ng kasal. Kaya kailangan kong umuwi agad para sabihin sa mga bisita na napostpone lang ang kasal dahil sa health reasons ko. Sabi niya rin, hindi maaapektuhan ni Clara ang pwesto ko. Ang huling linya, si Lolo ang pinaka-nagitiwala sa'yo. Huwag mo siyang biguin. Print ko ang email as PDF at sinabi. Pagkatapos, nireplyan ko, ayusin mo muna ang legal na kasal mo. Saka na tayo mag-usap. Pagkalipas ng 5 minuto, tumawag siya. Hindi ko sinagot. Tumawag siya ulit. Binaba ko. Sa pang-17 tawag. Blinok ko na ang number niya. Tumahimik ulit ang mundo ko. Pero tumagal lang ang katahimikan ng 2 araw. Sa ika-7 araw, madaling araw, ginising ako ng tawag mula sa isang unknown number. Galing sa ER ng De Leon Medical Center. Napakabilis magsalita ng nasa kabilang linya. Doc Elena, pasensya na po sa istorbo. Inatake po si Don Alejandro ng matinding chest at back pain. Ang CT scan ay nagpapakita ng acute aortic dissection. Agaw buhay po siya. Napabangon ako. I-send niyo ang images sa encrypted channel ngayon din. Nakahinga ng maluwag ang tumawag. Sige po. Saka, hinihiling po ng pamilya na umuwi kayo agad para maging head surgeon. Tiningnan ko ang langit sa labas na hindi pa nagliliwanag. Unahin muna nating sagipin ang buhay niya. Pero, asa ng surgical team ninyo? Sabi po ni Dr. Carlos, sobrang komplikado raw po at mataas ang risk. Kayo lang daw po ang pinaka-nakakaalam ng backup plan. Bumaba ako ng kama at binuksan ang laptop ko. Ipakausap mo ako kay Dr. Carlos. Ilang saglit lang, narinig ko na ang boses ni Dr. Carlos Mendoza. Siya ang head ng cardiothoracic surgery sa DLMC at isa sa mga mentor ko. Elena, masama ang sitwasyon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Lumalaki ang punit kumpara sa dating assessment natin. Mahina ang kondisyon ni Don Alejandro. Kung susundan natin ang standard procedure para sa reconstruction, masyadong delikado. May ginawa kang backup plan dati, di ba? Oo, nasa hard drive ko. Tumahimik siya sandali. Nasa tabi ko si Javier. Gusto ka raw niyang kausapin. Nakatingin ako sa naglo-load na CT scan images sa screen ko. Ayoko. Tahimik lang si Dr. Carlos. Hindi niya ako pinilit. Titingnan ko muna ang images. Mag-online ka na para sa consultation, sabi ko. Sige.
Pero sa sumunod na segundo, nag-vibrate ulit ang phone ko. Number ng ibang tao. Sinagot ko. Boses ni Javier ang narinig ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nawala ang mayabang at kalmado niyang boses. Elena, agaw buhay si Lolo. Nakatitig ako sa CT scan. Alam ko, umuwi ka na. Hindi ito pakiusap, kundi utos. Bigla akong natawa. Sa ganitong pagkakataon, ang unang reaksyon niya pa rin ay utusan ako. Na parang noon, kapag kailangan niya ako, dapat andun agad ako. Sabi ko, Javier, ibigay mo muna ang telepono sa doktor. Ako ang kapamilya. Hindi ako doktor. Nagpipigil siya ng galit. Hindi ito ang oras para makipagmatigasan ka sa akin. Napakakalma ng boses ko. Nasa medical consultation ako. Di mag-book ka ng ticket ngayon din. Huminto ako. Javier, dapat ang kakausapin mo ngayon, yung asawa mo. Natahimik ang kabilang linya. Pagkalipas ng ilang segundo, nagngit-ngit siya. Elena Reyes, kailangan mo ba talagang manumbat ng ganito sa mga oras na to? Ngumisi ako. Bakit? Ang bago mo bang asawa? Pangpirma lang sa City Hall, pero hindi pwedeng pampaopera? Pagkasabi ko nun, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Inabot ng ilang segundo bago nakapagsalita si Javier. Elena, nire-revive na si Lolo. Kaya nga binabasa ko na ang CT scan. Bakit mo pa ako ginagalit? Muntik na akong matawa. Nagpakasal siya sa iba. Gusto niyang magpanggap akong bride sa araw ng kasal. Binaliwala niya lahat ng sakripisyo ko. Tapos ngayon agaw buhay ang lolo niya. Siya pa rin ang may ganang magalit at masaktan. Hindi kita ginagalit, sabi ko. Pinaalalahanan lang kita sa katotohanan. Ang katotohanan ay kailangan ka ni Lolo. Ang katotohanan din ay hindi na ako pamilya de Leon. Bumigat ang paghinga niya. Sa background, rinig ko ang mga nagmamadaling yabag at ang tunog ng mga makina sa ER. Tapos may narinig akong batang doktor na nagsabi, Sir Javier, kailangan po nating pirmahan agad ang surgical consent. Sabi ni Dr. Carlos, kailangan po ninyong intindihin ang plano at risk ni Doc Elena. Ibinaba ni Javier ang boses niya. Elena, isend mo na ang plano sa akin. Sabi ko, isesend ko sa ospital, hindi sa'yo. Kapamilya ka, pwede kang pumirma. Pero hindi mo pwedeng lagpasan ang medical protocol. Kailangan ba talagang ang cold mo? Tinitigan ko ang CT scan. Malala nga ang punit sa ugat. Maraming komplikasyon ang matanda. Bawat minutong lumilipas, mas tumataas ang panganib. Ayoko nang makipagtalo kay Javier. Ibigay mo kay Dr. Carlos ang phone. Hindi gumalaw si Javier. Lumamig ang boses ko. Kung sasayangin mo pa ang susunod na 30 segundo, lolo mo ang mamamatay. Sa wakas, natauhan siya. Ibinigay niya ang phone kay Dr. Carlos. Nagsimula na kaming mag-analyze ng images. Dito ang punit, pinalaki ko ang imahe. Masyadong delikado ang standard approach. Sa backup plan, kailangan muna nating isecure ang proximal end bago gawin ang segmented reconstruction. Sinong available sa ospital ngayon? Nagbigay ng pangalan ng ilang surgeon si Dr. Carlos. Agad kong nasabi, kaya nilang istabilize yan. Pero para sa mismong operasyon, mas mabuting hintayin ninyo ako. Sabi niya, kailan ka makakabalik? Hahanap ako ng pinakamaagang flight. Papatawagin ko ang aviation medical channel natin. Huwag ninyong gagamitin ang private resources ng mga De Leon. Gusto ko, ang ospital ang magpadala sa akin ng formal invitation for consultation. Uuwi ako bilang isang doktor. Naintindihan agad ni Dr. Carlos ang gusto ko. Sige, huminto siya sandali, tapos binabaan ang boses. Elena, ang gulo-gulo dito sa labas. Kanina, hindi alam ng isang ER resident ang nangyari sa inyo. At nasabi niya sa harap ni Clara na, ang asawa lang ni Sir Javier ang makakagawa ng operasyong ito. Natigilan ang mga daliri ko. Nandyan din si Clara? Oo, hawak-hawak pa ang marriage contract at sinasabing siya raw ang tunay na Mrs. De Leon. Napangiti ako ng tipid. Kung ganun, edi siya ang paoperahin nyo. Bumuntong hininga si Dr. Carlos. Huwag ka nang magpadala sa galit. Hindi ako nagagalit. Hindi ba siya ang Mrs. De Leon? Hayaan mong akuin niya ang responsibilidad ng isang Mrs. De Leon. Natahimik si Dr. Carlos. Elena, pasyente pa rin si Don Alejandro. Alam ko, ipinikit ko ang mga mata ko, kaya uuwi ako, pero hindi bilang fiancé ni Javier, at lalong hindi bilang apo ng mga De Leon. Naintindihan mo ba?
Inupload ko ang backup plan sa encrypted system ng ospital. Malinaw ang pangalan ng file, Acute Aortic Dissection Emergency Surgical Plan for Don Alejandro de Leon, provided by Dr. Elena Reyes. For medical team, use only. Hindi ito internal document ng pamilya. Hindi ito pabor mula sa isang mapapangasawa. Ito ay tungkulin ng isang doktor sa kanyang pasyente. Pagka-upload, nag-book agad ako ng ticket pauwi ng Pilipinas. Nagising si Bea sa tawag ko. Pagkarinig niya sa nangyari, mura agad ang inabot ng mga De Leon. Ang kakapal ng mukha nilang hanapin ka. Habang inaayos ko ang pasaporte ko, sabi ko, agaw buhay si Lolo. Uuwi ako. Nagpanik siya. Elena, hindi sa pinipigilan kitang magligtas ng buhay. Pero natatakot ako na pagka-uwi mo, gagamitin na naman nila ang utang na loob para ipitin ka. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo para sa ilang bagay. Ano yon? Una, i-compile mo ang oras ng pagpapakasal ni Javier at Clara sa Huwes, ang wedding invitation natin, at yung post ni Clara na suot ang brotse. I-arrange mo by timeline. Pangalawa, kontakin mo ang abogado. Ihanda ang cancellation of engagement and financial settlement. Ang mga nawalang bayad sa kasal, danyo sa reputasyon ko, at yung patuloy nilang paggamit sa pangalan ko sa media para pagtakpan ang issue nila. Ilagay mo lahat yan. Nakuha ko. Pangatlo, paglanding ko sa Naya, kailangan kitang kasama. Huwag mong hahayaang may lumapit sa akin kahit na sinong De Leon nang walang kasama. Kumalma ang boses ni Bea. Akong bahala. Bago ibaba ang tawag, nagtanong siya, kaya mo pa bang maging kalmado sa loob ng operating room? Isinara ko ang maleta ko. Kaya ko. Ang pinakabasic na skill ng isang doktor ay iwanan ang personal na emosyon sa labas ng OR. Pero yung mga atraso nila sa akin sa labas ng OR, paniningilin ko sila isa-isa. Sa flight pauwi ng Pilipinas, hindi ako natulog. Paulit-ulit kong binasa ang kaso ni Lolo at nirebisa ang emergency protocols sakaling magkaproblema sa surgery. Walang tigil sa pagtawag si Javier. Unknown numbers, number ng assistant niya, number ng mga kamag-anak sunod-sunod. Pinindot ko ang reject sa lahat. Bago lumapag ang eroplano, may 999 missed calls na ako. Nang lumabas ang numerong iyon sa screen, tinitigan ko ng 2 segundo. 999 na tawag. Sa wakas, nataranta na rin siya. Pero ang kinakataranta niya ay ang buhay ng lolo niya, ang reputasyon ng pamilya, at ang pagkawala ng pinakakapakipakinabang na tao sa kanya. Hindi ako mismo. Paglapag ng eroplano, binuksan ko ang phone ko at sakto namang pumasok ang 1,000 na tawag ni Javier. Sinagot ko. Paos ang boses niya. Nasaan ka? Naya, susunduin kita. Huwag na, Elena. Huwag ka nang gumawa ng gulo ngayon. Tumigil ako sa paglalakad. Maraming tao sa arrival area ng airport. Hila-hila ko ang maleta ko. Mahina ang boses ko. Javier, parang hindi mo pa rin naiintindihan. Umuwi ako dahil kailangan ng pasyente ang doktor niya. Hindi dahil kailangan mo ng mapapangasawa. Nahinto ang paghinga niya. Nagpatuloy ako. Mula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dadaan sa ospital. Subukan mo akong utusan bilang kapamilya. Puputulin ko agad ang lahat ng ugnayan sa inyo. Elena, tuluyan nang lumambot ang boses niya. Hinahanap ka ni Lolo. Humigpit ang hawak ko sa cellphone, pero hindi ako nagpatinag. Sabihin mo sa kanya, gagawin ko ang best ko. Hindi mo ba ako pwedeng tingnan man lang? Napakahuli na ng linyang yan. Napakahuli para isipin ko pang seryoso siya. Sabi ko, ipatingin mo sa bago mong asawa. Tapos, pinatay ko ang tawag. Paglabas ko ng airport, naghihintay na si Bea. Kinuha niya agad ang maleta ko. Ayos na ang mga papeles. Tumango ako. Tiningnan niya ako. Naawa siya pero galit na galit din. Nasa ospital lahat ng De Leon. Pati si Clara. Nandun. Nag-post pa nga siya sa FB kanina. Sasamahan daw niya si Javier sa pagsubok na ito. Sumakay ako sa kotse. Hayaan mo siyang mag-post. Hindi ka naiinis? Tumingin ako sa bintana. Kung mas mataas ang pwesto niya, mas makikita ng lahat kung karapat-dapat ba siyang nandun. Diretso kami sa ospital. Nagpalit agad ako ng puting lab coat. Bago ako pumasok sa consultation room, nakatayo si Javier sa dulo ng hallway. 1 linggo kaming hindi nagkita. Mas pumayat siya. Nang makita niya ako, biglang namula ang mga mata niya. Elena. Humakbang siya palapit. Tumigil ako at itinaas ang kamay ko para pigilan siya. Sir, doon lang po ang pamilya sa waiting area.
Biglang namutla ang mukha niya. Dumaan ako sa gilid niya. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Clara. Hawak-hawak pa rin niya yung marriage contract na parang yun na lang ang nag-iisang alas niya. Tiningnan ko siya. Tiningnan niya rin ako. May halong takot at inggit sa mga mata niya. Hindi ko siya pinansin. Bago sumara ang pinto ng consultation room, narinig ko ang bulungan sa labas. Bumalik talaga siya, ibinaba ko ang tingin ko at isinuot ang face mask. Oo, bumalik ako. Pero hindi para ayusin ang basag naming relasyon. Bumalik ako para tapusin ang obligasyon ko sa pasyente at para bawiin ang hustisyang nararapat sa akin. Sa loob ng consultation room, mabigat ang tensyon. Pinakita ni Dr. Carlos ang latest CT scan sa monitor. Nakaupo ang mga department heads sa paligid. Walang nagboluntaryong magsalita ng walang kwenta. Hinubad ko ang coat ko at tumayo sa harap ng screen. Lumalaki ang punit. Hindi na pwedeng i-delay. Susundan natin yung backup plan na in-upload ko kagabi. Pero magdagdag tayo ng cardiopulmonary bypass na reserba. Kumunot ang noo ng head ng anesthesiology. Masyadong mahina ang baga at puso ni Don Alejandro. Hindi niya kakayanin kapag matagal. Kaya hindi natin pwedeng sundin ang normal sequence ng reconstruction. Kumuha ako ng whiteboard marker at iginuhit ang dadaanan namin sa board. Secure muna ang proximal end, tapos ang distal end. Ang gitna, hindi pwedeng batakin. Masyadong manipis at marupok ang ugat. Tumango si Dr. Carlos. Pareho kami ng assessment. Napansin ko ang tingin ng ilang batang doktor sa akin. Alam ko kung anong iniisip nila. Pasyente ang lolo ng mga De Leon, ang muntikan ko ng maging pamilya. Nagpakasal si Javier sa iba, pero heto ako, bumalik para mag-opera. Kung chismis ang pag-uusapan, sapat na to para sumikat. Pero walang naglakas loob na magsalita. Dahil sa loob ng operating room, walang kwenta ang chismis. Buhay ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng meeting, sabi ni Dr. Carlos, kailangan ng pre-op briefing sa pamilya. Ikaw ba o ako? Sabi ko, sabay tayo. Tiningnan niya ako. Sure ka? Sure. Hindi ako takot makita si Javier. Ayoko lang na gamitin niya ang personal connection namin para ibaba ako sa putik. Kapag ganitong mga pagkakataon, mas lalong dapat malinaw ang boundaries. Sa loob ng conference room ng pamilya, punong-puno ng mga De Leon. Nakatayo si Javier sa unahan. Nakaupo si Clara sa tabi niya, namumula ang mata at hawak pa rin ang marriage contract. Parang takot na takot siyang walang makapansin na asawa na siya. Nang pumasok ako, biglang tumahimik ang lahat. Tumadyo agad si Javier. Elena, hindi ko siya tiningnan. Inilapag ko ang medical chart sa mesa. Agaw buhay po ang pasyente. Ipapaliwanag po namin ni Dr. Carlos ang mga risks ng operasyon. Gumagalaw ang labi ni Javier, pero inunahan siya ni Clara. Doc Elena, inihahabilin na po namin si Lolo sa inyo. Sinasadya niyang tawagin akong Doc Elena para ipaalala sa akin na siya ang nasa family side at ako ay doktor lang. Tumango ako. Mrs. Villanueva, dahil ikaw ang legal na asawa ni Mr. De Leon, pwede kang makinig. Nanigas ang mukha niya. Nagkatinginan ang mga tita ni Javier. Ang salitang legal na asawa mula sa bibig ko, mas nakakasakit pa kaysa anumang sumbat. Nagsimula akong magpaliwanag tungkol sa risks, matinding pagdurugo, unstable circulation, brain damage risk, at post-op infections. Bawat isa, nakamamatay. Habang nakikinig, lalong namumutla si Clara. Sa huli, hindi niya napigilang sumingit. Kailangan po bang ganyang nakakatakot ang mga salita? Tinitigan ko siya. Pre-op briefing ito, hindi wedding vows. Agad na namula ang mga mata niya. Nag-aalala lang naman po ako kay Lolo. Kung nag-aalala ka, makinig ka hanggang dulo, sabi ko. Kumunot ang noo ni Javier. Elena, hindi doktor si Clara. Huwag mong ganyanin ang tono mo. Ibinaba ko ang ballpen ko. Sir Javier, ako ang head surgeon ninyo ngayon. Kung hindi kayang tanggapin ng kapamilya ang professional communication, pwede kayong lumabas at kumalma muna. Nabilawkan si Javier. Lalong tumahimik sa loob ng kwarto. Natapos ko ang lahat ng risks at inilapag ang consent form. Kailangan ng pirma ng immediate family. Nandito ba ang tatay ni Sir Javier? Agad na lumapit ang tatay ni Javier. Mabigat ang mukha niya at nanginginig ang mga kamay. Pero biglang pinigilan ni Clara ang papel. Kapamilya rin po ako, pwede ba akong pumirma? Pagkasabi niya nun, nag-iba ang mukha ng mga De Leon. Buhay pa ang anak ng lolo? Anong karapatan ng kakatapak pa lang na apo sa tuhod na asawa na umagaw sa pagpirma? Tiningnan ko siya. Sa batas, asawa ka ni Javier.
Pero hindi ikaw ang first-in-line medical proxy ni Don Alejandro. Maliban kung may authorization ka mula sa mga anak niya, hindi mo sila pwedeng lagpasan. Naiwang nakabitin sa ere ang kamay ni Clara. Bumulong si Javier. Clara, huwag ka nang gumulo. Napahiya si Clara. Ibinaba ko ang tingin ko. Akala niya yata ang marriage contract ay isang master key, pero hindi ito ospital. Ang pagiging Mrs. De Leon ay hindi sapat para makapag-utos siya. Pagkatapos ng pirmahan, naglakad na ako paalis. Biglang sumunod si Javier at hinarang ako sa hallway. Elena, mag-usap tayo. Umiwas ako, pero hinawakan niya ang pulso ko. Tumigil ako at tiningnan ang kamay niya. Bitawan mo ako. Hindi niya bininitawan. Alam kong galit ka. Pero sa sitwasyon ngayon ni Lolo, pwede bang isantabi muna natin ang problema natin? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Problema namin? Pulang-pula ang mga mata niya. Ang pagpirma namin ni Clara. Mali ang ginawa ko. Pero hindi ko inisip na iiwan kita. Natawa ako nang malakas sa narinig ko. Nakakapagsalita pa rin siya ng ganyan? Nagpakasal ka, pero gusto mo pa rin ako? Hindi yun ganon. Ang marriage contract. Anong tingin mo sa marriage contract? Papel lang sa tindahan? Nataranta siya. Malubha ang sakit ng tatay niya. Pagka-uwi niya ng Pilipinas, sobrang broken niya. Sabi niya, kung iiwan ko rin siya, baka hindi na siya mabuhay. Gusto ko lang siyang tulungan. Tulungan hanggang City Hall. Elena, pwede bang huwag kang ganyan katalim magsalita? Binawi ko ang kamay ko. Javier, alam mo ba kung anong pinaka-nakadidiri sa'yo? Natigilan siya. Tuwing sasaktan mo ako, lagi kang naghahanap ng dahilan para magmukhang mabait ang intensyon mo. Humakbang ako palapit sa kanya at tinitigan siya sa mata. Kawawa si Clara, kaya nagpakasal ka sa Huwes. Agaw buhay si Lolo, kaya kailangan kong umuwi. Bawal mapahiya ang mga De Leon, kaya dapat tuloy ang kasal. Inilagay mo ang lahat sa unahan ko, tapos hiningi mong maging maintindihin ako. Gumuhit ang lalamunan niya. Hindi, ganyan ka. Namutla siya. Nakita kami ni Clara mula sa malayo. Narinig niya ang huling sinabi ko. Mabilis siyang lumapit. Doc Elena, ako na po ang sisihin ninyo. Huwag niyo na pong idamay si Javier. Ako po ang may kasalanan. Masyado lang akong natakot. Tiningnan ko siya. Napakabilis bumagsak ng mga luha niya. Gusto ko lang po magkaroon ng pamilya. Eddie, happy wedding, sabi ko. Nanigas ang mukha niya. Nagpatuloy ako, dahil may pamilya ka na, alagaan mo ang asawa mo. Huwag mo siyang hayaang guluhin ang ex-fiancé niya. Muntik nang mabura ang pakawawalok ni Clara. Bumulong si Javier. Elena, kailangan ba talaga maging ganito? Hindi ko siya pinansin at pumasok na sa scrub room. Sa likuran ko, narinig kong umiiyak si Clara. Javier, sana hindi na lang ako pumunta. Hindi agad sumagot si Javier. Kung dati, agad siyang yayakapin at aamuhin nito. Ngayon, nanatili siyang tahimik. Alam kong may bitak na ang relasyon nila, pero hindi pa iyon sapat. Bago mag-umpisa ang surgery, inabutan ako ni Dr. Carlos ng isang papel, galing sa legal team ng ospital. Confirmation na umuwi ka dahil in-invite ka officially ng De Leon Medical Center at walang kinalaman ang private connection mo sa pamilya. Pirmahan ko ito. Bumulong ang isang nurse sa tabi ko, Doc Elena. Ang daming reporters sa labas. May nagpakalat daw po na future Mrs. De Leon kayo kaya kayo umuwi para sagipin si Don Alejandro. Napatigil ang ballpen ko. Gusto pa rin palang gamitin ng pamilya ang pangalan ko para pagtakpan ng gulo, kahit may bago na silang Mrs. De Leon. Tumingala ako. Sinong naglaik ng balita? Umiling ang nurse. Inaalam pa po, pero alam ko na ang sagot. Gustong isecure ni Clara ang pwesto niya. Gustong iligtas ng pamilya ang dangal nila. At si Javier ayaw pakawalan pareho. Kaya ang pinakamagandang gawin nila ay gawing malabo ang estado ko sa publiko. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-post ng isang public statement. Ako po si Dr. Elena Reyes. Ang pag-uwi ko po sa Pilipinas ay bilang tugon sa formal na imbitasyon ng De Leon Medical Center. Pasyente ko po si Don Alejandro. Kasalukuyan, wala po akong anumang ugnayan, marital o engagement man, kay Ginoong Javier De Leon. Pakiusap na huwag pong magpakalat ng maling impormasyon at maling titulo patungkol sa akin. Pagkatapos kong i-post, pinatay ko na ang phone. Sa labas ng operating room, mabilis na nabasa ni Javier ang post. Narinig ko ang mahihinang kaguluhan sa labas. May nagsasabing, naglabas na ng official denial si Doc Elena. Kung ganon, ano palang titulo ni Clara? Sobrang nakakahiya itong pamilya De Leon.
Sinuot ko ang sterile gloves ko. Tiningnan ako ni Dr. Carlos. Ready? Tumango ako. Ready. Umihaw ang surgical light. Naglakad ako papunta sa operating table. Sa oras na ito, lahat ng iyakan, awayan, panloloko at kasinungalingan sa labas ay naiwan. Ang kamay ko, nagliligtas ng buhay. Ang puso ko, pinapalaya ang sarili. Ang dalawang bagay na ito, hindi magkasalungat. Inabot ng 8 oras ang operasyon. Sa kalagitnaan, mas malaki ang pagdurugo kaysa sa inaasahan. Ang pader ng ugat ay kasing rupok ng basang papel. Ilang beses nagbabala ang anesthesiologist. Bumilis ang pananalita niya. Bumabagsak ang blood pressure. Unstable circulation. Doc Elena, mahirap ikontrol yung distal end. Hindi ako tumingala. Patch. Agad na iniabot ng scrub nurse ang kailangan ko. Nakatitig ako sa surgical field. Napakakalma ng boses ko. Pati ako naninibago sa sarili ko. Huwag tayong magmadali. I-clamp muna ang proximal. Sumunod ang buong team sa bilis ng kamay ko. Sa loob ng OR, walang Javier, walang Clara, walang kanseladong kasal. Pasyente lang. Makalipas ang 8 oras, tapos na ang huling tahi. Stable na ang vital signs. Basang-basa na ang likod ng scrub suit ko sa pawis. Bumuntong hininga si Dr. Carlos ng malalim. Success. Hinubad ko ang gloves ko. Namamanhid ang mga daliri ko. Ilipat na sa ICU. Huwag tayong pakampante sa susunod na 24 hours. Nang bumukas ang pinto ng OR, tumayo lahat ng tao sa labas. Si Javier ang unang sumugod. Elena, kumusta si Lolo? Napaatras ako ng konti, iniiwasan ang kamay niya. Successful ang operasyon. Imomonitor pa. Nakahinga ng maluwag ang mga De Leon. May umiyak sa tuwa. Nakatayo si Clara sa likod. Halo-halo ang emosyon sa mukha niya. Parang nakahinga ng maluwag, pero mas nangangamba. Dahil alam niya na pagkatapos ng operasyong ito, alam na ng buong angkan kung sino talaga ang pinakamaaasahan sa oras ng gipit. Tiningnan ako ni Javier, paos na paos. Salamat. Tumango ako. Magpasalamat ka sa medical team. Elena, pinutol ko siya. Hindi pa totally safe ang pasyente. Huwag kayong humarang dito. Tumalikod na ako papuntang sink para maghugas ng kamay. Habang inaagusan ng tubig ang mga pulso ko, napansin kong may mga marka ng kuko ang palad ko. Hindi dahil sa takot. Dahil sa sobrang tagal kong nagpipigil. Naghihintay si Bea sa doctor's lounge. Inabutan niya ako ng mainit na kape. Nang makita ang maputla kong mukha, namula ang mga mata niya. Baliw ka talaga. 8 oras yon. Kinuha ko ang kape. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Komplikado ang sitwasyon. Binabaan niya ang boses niya. Mas komplikado ang labas. Tiningala ko siya. Inabot niya ang phone niya. Sumabog na ang social media. Unang kumalat na tinakbuhan ko raw ang kasal, tapos umuwi para sagipin ang lolo ng mga De Leon, tapos na i-share ang post ko. Hanggang sa may nag-post ng official record ng kasal ni Javier at Clara sa City Hall. Ang date. 1 araw bago ang grand church wedding namin. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa internet. So, pinakasalan ni Javier ang ex niya a day before the wedding, tapos papasuotin si Doc Elena ng wedding gown para sa church rites? Ang kapal. Ang mas malala, agaw buhay ang lolo. Kinailangan pa rin nila yung ex-fiancé. Eh di ba yung Clara ang legal na asawa? Bakit si Doc Elena ang nagliligtas sa lolo nila? Binasa ko, wala akong naramdaman. Sabi ni Bea. Nagtatago na si Clara. Kinontak ako ng assistant ni Javier. Baka pwede mo raw i-take down yung statement mo. Natawa ako. Bakit hindi siya ang kumausap sa akin? Binlock mo siya ah. Ngumisi rin si Bea. Buti nga sa kanila. Uminom ako ng kape. Mapait, pero nakakagising. Wala pang 10 minuto ang pahinga ko, nahanap pa rin ako ni Javier. Nakatayo siya sa pinto ng lounge, hindi makapasok. Tumayo si Bea. Sir Javier, doctor's resting area po ito. Nakatingin lang siya sa akin. Gusto ko lang kumausap sandali. Ibinaba ko ang kape. Magsalita ka. Lumunok siya. Pwede bang tanggalin mo muna yung post mo? Kakatapos lang operahan ni Lolo. Masyadong mainit ang mga tao, makakasama sa pag-recover niya. Tumingala ako. Ganyan siya palagi. Sa tuwing mag-uutos, laging may ibang taong ginagamit na dahilan. Dati, si Clara. Ngayon, si Lolo. May sinabi ba akong hindi totoo sa post na yon? Tahimik siya. May asawa na ba ako? May fiancé pa ba ako? Bumaba ang boses niya. Wala na. Wala na. Ahem. Natawa ako. Javier,
The moment na pumirma ka sa marriage contract na yon kasama ang ibang babae, tapos na tayo. Namutla siya. Hindi ako pumayag na tapos na tayo. Tiningnan ko siya, at bigla akong napagod. Hindi mahalaga kung pumayag ka o hindi. Humakbang siya palapit. Elena, alam kong galit ka. Pero kailangan ng katahimikan ni Lolo. Kailangan din ng oras ng pamilya para ayusin to. Problema na ng pamilya mo yon. Kailangan ba talagang maging ganito kamanhid? Tumayo ako. Pagkatapos ng 8 oras na surgery, pagod na ang katawan ko, pero malinaw na malinaw ang isip ko. Sino ang manhid? Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita sa kanya ang picture ng civil wedding nila. The day before the wedding, pumirma ka kasama ni Clara. Inilipat ko sa text niya. Binigyan ko siya ng titulo. Tuloy ang kasal. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Pinilit ba kitang i-text yan? Abo ang kulay ng mukha niya. Nung time na yon, inisip mong magtitiis ako. Inisip mong dahil mahal kita, dahil nirerespeto ko si Lolo, at dahil ayokong mapahiya ang pamilya niyo, hahayaan ko lang nasaksakin mo ang puso ko. Tapos magsusuot pa ako ng wedding gown para pagtakpan ng dugo? Namula ang mga mata ni Javier. Hindi ganon. Itinago ko ang phone ko. Javier, wag mo nang pagandahin ang sarili mo. Ngumisi si Bea ng nakakaloko. Sir Javier, ang dapat mong gawin ngayon, bantayan mo yung bago mong asawa. Tiningnan siya ng masama ni Javier. Kanina sa hallway, habang kinocomfort siya ng mga tita mo, sabi niya, misunderstanding lang lahat, maiintindihan din ako ni Doc Elena. Pinlay ni Bea ang recording sa phone niya. Narinig ang pakawawang boses ni Clara. Hindi ko talaga gustong saktan si Doc Elena, pero hindi napipilit ang pag-ibig. Ako talaga ang mahal ni Javier. Naiintindihan ko kung nagagalit siya ngayon. Pag gumaling si Lolo, hihingi ako ng tawad sa kanya. May nagtanong, paano yung church wedding? Bumulong si Clara. Susundin ko kung anong gusto ni Javier. Basta handang umalis ng maayos si Doc Elena, hindi ako makikipag-away. Tumigil ang recording. Tahimik sa loob ng lounge. Napakasama ng mukha ni Javier. Ako. Natawa. Narinig mo? Mas malinaw pa mag-isip sa'yo ang bago mong asawa. Naikuyom niya ang mga kamao niya. Hindi niya ibig sabihin yan. Napairap si Bea. Ganyan na nga ang sinabi. Ita-translate mo pa para sa kanya? Sir Javier, ang sarap mo talagang lokohin. Hindi siya pinansin ni Javier. Nakatingin lang siya sa akin. Elena, bigyan mo pa ako ng konting oras. Para saan? Para ayusin ang gulo niyo ni Clara? At pagkatapos, aantayin kita? Aantayin mag-divorce kayo? O maanul? Aantayin kitang ibalik ako mula sa ex-fiancé papuntang asawa? Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. 10 taon na tayo. Ganun-ganun na lang ba yun para sa'yo? 10 taon. Sa wakas, nabanggit niya rin ang 2 salitang yan. Sayang lang at huli na. Javier, ang 10 taon ay hindi get out of jail free card. Ang 10 taon ay ang napakaraming pagkakataon na ibinigay ko sa'yo para magbago. Nakatayo lang siya doon, parang pinako sa sahig dahil sa sinabi ko. Biglang tumakbo papalapit ang isang ICU nurse. Doc Elena, nagising po sandali si Don Alejandro. Nagiba ang emosyon niya. Pangalan niyo po ang hinahanap. Tumalikod agad ako. Susunod sana si Javier. Tumigil ako. Bawal pumasok ang mga kapamilya nang labas sa visiting hours. Nanigas ang mga paa niya. Sumunod ako sa nurse papasok sa ICU. Mula sa salamin, nakita kong may oxygen mask si Lolo at maputla pa rin. Nakabukas ng bahagya ang mga mata niya. Pagkakita sa akin, gumalaw ang mga daliri niya. Lumapit ako at yumuko. Lolo, naging successful po ang operasyon. Huwag muna kayong magsalita. Magpagaling po kayo. Tumulo ang isang luha mula sa gilid ng mata niya. Napakabagal, na parang ngayon lang naintindihan ng isang matanda na ang 2 batang paborito niya ay hindi na magbabalikan pa. Bumuka ang mga labi niya. Nabasa ko ang sinabi niya. Pasensya na. Nagliyab ang ilong ko, pero hindi ako umiyak. Hinawakan ko lang ang kamay niya. Kailangan niyo pong mabuhay. Saka na natin pag-usapan ng ibang bagay kapag malakas na kayo. Sa labas ng salamin, nakatingin si Javier. Namumula ng husto ang mga mata niya. Nasa tabi niya si Clara. Mahigpit ang kapit sa palda. Siguro doon niya naintindihan na ang marriage contract ay pwedeng makapagpasok sa kanya sa pamilya de Leon, pero hinding-hindi nito makukuha ang puso ng matanda, at lalong hindi nito mapapalitan ang 3 taon kong walang tulog na pagbabantay sa health records ni Lolo. Sa ikalawang araw ni Don Alejandro, stable na siya.
Pero nagkagulo na sa loob ng pamilya De Leon. Gustong pumasok ni Clara sa ICU para bumisita. Hinarang siya ng nurse. Umiyak siya. Ako ang Mrs. De Leon. Sumunod sa protocol ang nurse. Kanino pong immediate family kayo? Hindi makasagot si Clara. Asawa lang siya ni Javier. Hindi siya ang legal na first in line next of kin ni Don Alejandro. Nakapasok siya sa Forbes Park, nakaupo sa pwesto ko, nasuot niya ang esmeraldang pamana. Pero sa patakaran ng ospital, wala siyang kapangyarihan. Mabilis na nakarating ang balita sa mga kamag-anak ng mga De Leon. May mga nagbulungan. Anong silbi ng marriage contract? Sa oras ng gipit, si Elena pa rin ang nagligtas kay Lolo. Nakakahiya itong si Javier. Pag nalaman ni Lolo ang totoo, baka atakehin ulit. Narinig yun ni Clara. Namutla siya at mabilis na hinanap si Javier. Palabas naman ako ng ward nun nang harangin niya ako. Doc Elena, mag-usap tayo. Tiningnan ko ang oras. May rounds pa ako. 1 minuto lang. Mamula-mula ang mga mata niya. Ang hina ng boses niya. Pakiramdam mo ba inagaw ko ang lahat sa'yo? Tinitigan ko siya. Hindi pakiramdam. Katotohanan yon. Kinagat niya ang labi niya. Sa pag-ibig, walang nauna o nahuli. Tumango ako. Pero sa batas at sa kasal, meron. Nanigas siya. Nagpatuloy ako. Pwede kayong magbalikan. Pwede siyang mamili sa'yo. Pwede niya ring kanselahin ang kasal ng maayos. Pero alam mong ikakasal na kami bukas. At pumayag ka pa ring pumirma ng civil wedding a day before. Hinayaan mo siyang itago sa akin para ituloy ang church wedding. Nang walang alam ang bride. Hindi yan pag-ibig. Sabuatan yan para ipahiya ang isang tao. Bumagsak ang mga luha niya. Wala akong balak ipahiya ka. Mahal ko lang talaga si Javier. Ang galing mo namang pumili ng petsa ng pagmamahal mo. Nabulunan siya. Akmang aalis na ako. Nang bigla siyang nagsalita. Doc Elena, huwag mong isipin na dahil gusto ka ni Lolo, nanalo ka na. Napatigil ako. Nawala na ang boses na aapi niya. May kasama na itong tagong kamandag. Kahit gaano ka pa kagaling, sa huli, ako pa rin ang pinakasalan ni Javier sa City Hall. Ang gusto ng lalaki ay hindi isang babaeng laging kalmado at puro trabaho. Ang gusto niya, maramdamang kailangan siya. Nilingon ko siya. Kaya nagpanggap kang lagi mo siyang kailangan? Umiwas siya ng tingin. Alam kong tama ako. Ang pagiging mahina ni Clara ang pinakapaborito niyang sandata. Kabisado niya si Javier. Mahilig si Javier maging savior. Masyado akong independent, kaya hindi niya nararamdaman sa akin na hero siya. Iba si Clara. Umiiyak to sa gabi. Sinasabing, kung iiwan mo ko, wala na akong matatakbuhan. Pero ang tao, hindi mabubuhay ng laging isinisagip ng iba. Pag may totoong problema, wala siyang kayang buhatin. Sabi ko, tama ka. Pinili ka niya. Kaya pakiusap, bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang guluhin ulit ako. Pumangit ang mukha niya. Saktong dumating si Bea mula sa kabilang dulo ng hallway. May hawak siyang malaking envelope. Elena, nandito na ang abogado. Bumaling ang tingin ni Clara sa envelope. Anong abogado? Natawa si Bea. May kinalaman ba sa'yo, Mrs. De Leon? Namula at namutla ang mukha ni Clara. Hindi na namin siya pinansin at pumasok na kami sa conference room. Si Ati Cruz ang abogado ko. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ko. Doc Elena, tapos na po ang cancellation of engagement and settlement agreement. Nakalagay po rito ang penalty sa hotel, breach of contract, public clarification ng pangalan ninyo, at pananagutan ng mga De Leon sa paggamit ng identity nyo, kahit alam nilang may nangyaring lihim na kasal. Binasa ko ang mga papel. Pakidagdag, kailangang ibalik ang brotsing Esmeralda. Tumango ang abogado. Heirloom po yun ni Don Alejandro na ibinigay as engagement token? Opo, may video at chat records kami. Iniabot ni Bea ang ebidensya. Sa video, mismong si Don Alejandro ang nagkabit ng brotse sa damit ko. Para kay Elena to, sabi niya doon. Walang pwedeng umagaw. Malinaw, sabi ni Atini Cruz. Habang nag-uusap kami, bumukas ang pinto. Nakatayo si Javier. Napunta agad ang tingin niya sa envelope. Tototohanin mo talaga ang demandahan? Tumingala ako. May problema ba? Bakit? Kailangan bang umabot sa ganito? Inilapag ko ang papel. Nung pumirma kayo ni Clara ng kasal, hindi mo ba naisip na aabot tayo sa ganito? Namutla siya. Naramdaman ng abogado ang tensyon. Lalabas muna ako. Tumayo rin si Bea pero nanatili lang siya malapit sa labas ng pinto. Kaming dalawa lang ang naiwan sa loob.
Tiningnan niya ako. Pagod ang boses niya. Kagigising lang ni Lolo. Ang ipasok ang mga abogadong to ngayon. Hindi ba masyadong malupit? Natawa ako. 8 oras ko siyang inoperahan. Tapos, ako ang malupit? Ipinikit niya ang mata niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Matagal bago siya nakasagot. Gusto ko lang sana humingi ng konti pang oras. Oras na naman. Sawa na ako. Oras? Dati pa kitang binigyan. Inilabas ko ang phone ko at binuksan ang mga lumang text. Nung unang umuwi si Clara sa Pilipinas, sabi niya, kakalapag lang ni Clara, susunduin ko muna. Mauna ka nang matulog. Nung inatake ng ulcer si Clara, walang mag-aalaga sa kanya. Idediretso ko lang sa ospital. Huwag kang mag-isip ng masama. Nung anniversary ng engagement namin, nag-relapse ang tatay ni Clara. Hindi ako makakapunta mamayang gabi. Sa bawat pagkakataon, sinabi niyang huwag mag-isip ng masama. At sa bawat pagkakataon, hindi ako nag-usisa. Itinulak ko ang phone sa harap niya. Javier, hindi ako basta-basta na lang umalis. Dahan-dahan mo akong itinulak papalayo. Tinitigan niya ang mga text. Lalong lumalim ang sakit sa mga mata niya. Akala ko, naiintindihan mo ako. Naintindihan kita ng 10 taon. Ngayon, ayoko na. Tumingala siya. Pati si Lolo? Hindi mo na rin ba siya aalalahanin? Diyan na ako nag-init. Huwag mong gamitin si Lolo para ipitin ako. Totoong mahal ka niya, Elena. Tinitigan ko siya. Kaya nga niligtas ko ang buhay niya. Pero hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo dahil lang doon. Parang tinanggalan siya ng lakas. Matagal bago siya nakabulong. Paano kung i-annul ko ang kasal namin ni Clara? Tiningnan ko siya ng kalmado. Problema niyo na yon. Hindi mo na talaga ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi. Namula ang mata niya. Bakit? Ngumiti ako. Dahil hindi ako ang gagawin mong plan B sa tuwing nagkakamali ka. Pagkabagsak ng linyang yon, may biglang nagtalo sa labas ng kwarto. Matining ang boses ni Clara. Hindi ko pinilit si Javier. Siya ang may gustong magpakasal sa akin. Malamig ang sagot ng tita ni Javier. Hindi mo pinilit? Bakit eksaktong 1 araw bago ang kasal niya kay Elena kayo nagpa-City Hall? Alam mong ikakasal siya kinabukasan. Tapos nag-post ka pa ng picture ng marriage contract para magparinig. Tingin mo ba sa amin mga bulag? Rinig ang iyak ni Clara. Takot lang kasi akong mawala siya. Dati, proteksyon niya ang linyang yan. Ngayon, hindi na gumagana. Naiwan akong nakatayo, hindi na nakisali. Hindi ko na kailangang makipag-away para saktan sila. Sila-sila na mismo ang nag-aaway. Pumasok si Bea. Elena, nag-slip of the tongue si Clara kanina habang kausap ang mga tita ni Javier. May nakuha ako. Ano? Inabot sa akin ni Bea ang phone niya. Sa recording umiiyak na sumisigaw si Clara. Kung hindi ko siya pinilit na magpakasal sa City Hall, the moment na matapos ang church wedding, magiging pag-aari na siya ni Elena Reyes ng tuluyan. Anong gusto niyong gawin ko? Biglang nanahimik sa loob ng conference room. Namutla si Javier. Tiningnan ko siya. Narinig mo? Akala mo ba kailangan kanyang iligtas? Tumayo ako at kinuha ang folder ng abogado. Mas nauna lang niyang nalaman kung gaano kakadaling mauto kaysa sa akin. Nang mag-slip of the tongue si Clara, nagbago ang tingin sa kanya ng buong angkan ng mga De Leon. Dati naawa sila. Dati feeling nila kasalanan ko dahil masyadong matigas ako. Pero nung narinig nila mismo kay Clara na planado ang City Hall wedding the day before the grand wedding, naging pandidiri na ang lahat ng awa. Na-realize ng mga kamag-anak, muntik na nilang mawala ang nag-iisang doktor na nakapagligtas kay Don Alejandro dahil lang sa kapritso ng isang pabiktima. Pagsapit ng hapon, medyo nagka-fluctuation ang kondisyon ni Lolo. Pumasok ulit kami ni Dr. Carlos Saiseu. Panggabi na nang makalabas ako. Nakatayo pa rin si Javier sa pinto. Hindi na siya lumapit agad. Mahina na lang siyang nagtanong. Kamusta si Lolo? Stable na? Dadaan na sana ako sa gilid niya, pero bigla siyang nagsalita sa likuran ko. Elena? Mali ako. Hinintay ko ang mga salitang to ng maraming taon, pero ngayong nandito na, wala na akong pakialam. Huminto ako pero hindi ko siya nilingon. Sabi niya, hindi sana ako pumirma sa City Hall. Hindi ko sana itinago sa'yo. Hindi ko sana inisip na laging nandyan ka lang para sa akin. Humarap ako. Tapos, tiningnan niya ako ng may luhang mga mata. Hihingi ako ng annulment kay Clara. Kalmado akong nagtanong. Tapos, humigpit ang lalamunan niya.
Tapos, magsisimula tayo ulit. Natawa ako. Parang tinusok ng tawa ko ang mukha niya, kaya namutla siya. Anong nakakatawa? Hanggang ngayon, tingin mo talaga kapag na-dispose mo na si Clara, babalik pa rin ako sa'yo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam kong nagkamali ako. Ang pag-amin ng mali ay hindi nangangahulugang may karapatan ka ng patawarin. Namatay ang ilaw sa mga mata niya. Nagpatuloy ako. Yung nangyari sa City Hall, hindi yun isang aksidente. Resulta yun ng matagal mo ng mga desisyon. Isa-isa kong inilista ang mga luma naming problema. Nung nagkatrangkaso ako nung night shift ko, sinamahan mo siyang mag-therapy sa psychiatrist niya. Nung birthday ko, dinala mo siya sa college reunion nyo at hinayaan mo akong maghintay sa'yo hanggang madaling araw. Nung inaayos ko ang medical plan ni Lolo, sinabi mo na malubha ang sakit ng tatay niya at kailangan ko siyang ihanap ng espesyalista. Sa bawat pagkakataon, pinilit mo akong intindihin ka. Javier, hindi mo lang ako biglang trinaydor. Matagal mo na akong ginawang second choice sa puso mo. Ako lang itong ayaw umamin noon. Hindi siya makapagsalita. Ang maputlang ilaw ng ospital ay nakatutok sa kanya. Mukha siyang nagsisisi, pero huli na. Humakbang siya palapit. Elena, hindi ko talaga kayang mawala ka. Umatras ako. Kaya mo. Ako ang hindi na makakaya. Pero problema mo na yon. Nang mamula ang mga mata niya, lumuhod siya bigla sa harap ko. Bumagsak ang tuhod niya sa malamig na sahig. Napatingin ang lahat ng tao sa hallway. Napasinghap si Bea. Sa malayo, nakatayo si Clara, parang nakakita ng multo sa sobrang putla. Nakayuko si Javier. Elena, parang awa mo na. Huwag kang umalis. Kung nangyari to dati, baka lumambot ang puso ko. Masyadong ma-pride si Javier. Hindi siya yumuyuko sa kahit na sino. At lalong hindi siya lumuluhod. Pero nang makita ko siyang ganito, ang pumasok lang sa isip ko ay yung text niya the day before the wedding. Binigyan ko siya ng titulo. Tuloy ang kasal. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Napakayabang niya nun. Pakiramdam niya, pwede niyang manipulahin ang dangal ko. Bumalik ako sa harap niya at yumuko ng konti. Javier, walang magagawa ang paninisi mo sa akin. Nanginig ang mga mata niya. Masakit sa'yo ngayon, sabi ko. Hindi dahil naintindihan mo ng mahal mo ako, kundi dahil nalaman mong hinding-hindi mo na ako makokontrol. Namutla siya ng tuluyan. Tumayo ako, tumayo ka na diyan. Malamig ang sahig ng ospital. Huwag kang mag-acting sa harap ng mga pamilya ng pasyente. Tumalikod ako at naglakad palayo. Walang nangahas na magsalita. Sumunod si Bea. Kinagabihan, formal nang ipinadala ni Atory. Cruz ang settlement demand at cease and desist order kay Javier at sa De Leon family. Kasama rin ang hinihinging public apology. Ang nilalaman ay simple. Ang engagement ni na Javier De Leon at Dr. Elena Reyes ay opisyal ng putol. Hindi na pwedeng gamitin ng pamilya De Leon ang pangalan ni Dr. Reyes bilang future manugang o asawa ni Javier sa anumang formal o pribadong usapan. Dahil sa pagpapakasal ni Javier De Leon kay Clara Villanueva, isang araw bago ang grand church wedding na nagdulot ng pagkansela ng kasal, ang lahat ng financial damages ay sasagutin ni Javier. Ang brotsing Esmeralda na suot ni Clara Villanueva bilang pamana na ibinigay kay Dr. Reyes ay kailangang ibalik. Mag-i-issue ng formal public clarification ang De Leon family sa lahat ng imbitado at kasamahan sa ospital. Hawak-hawak ni Javier ang papel. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya pinunit dahil alam niyang kapag umabot kami sa korte, ako ang mananalo. Nang gabing iyon, nagwala na naman si Clara. Ayaw niyang ibalik ang brotse. Sabi niya si Javier daw ang nagbigay sa kanya. Ang mayordoma ni Don Alejandro, na may daladalang record ng vault, ay malamig na nagsalita. Nang ilabas ang brotse sa kahadeyero, si Javier ang pumirma. Ang nakasulat na dahilan, para isuot ni Doc Elena Reyes sa kasal. Ibabalik pagkatapos. Wala nang nasabi si Clara. Nanginginig ang mga kamay niya nang hubarin niya ang brotse. Kinaumagahan, inabot sa akin ni Bea ang brotse. Tinitigan ko ang antigong Esmeralda. Napakaganda pa rin ito, pero ayoko nang isuot. Ilagay mo muna sa kahon, sabi ko. Kapag nakalabas si Lolo, isasauli ko mismo sa kanya. Nagulat si Bea. Hindi mo kukunin? Umiling ako. Simbolo yan ng pagtanggap sa pamilya De Leon. Hindi ko na kailangan. Sa ikatlong araw pagkagising ni Don Alejandro, nakakaya na niyang makinig ng matagal-tagal. Bilin ko na huwag siyang stress. Pero may mga bagay na hindi pwedeng itago. Unang tanong niya,
Asan na ang kasal? Tumahimik ang buong kwarto. Nakayuko si Javier. Walang gustong magsalita. Sa huli, pumasok ako. Naka-doctor's coat ako na nakatayo sa gilid ng kama niya. Lolo, kanselado na po. Tiningnan ako ng malalabo niyang mata. Bakit? Hindi ako sumagot. Si Javier ang nagsalita sa likod ko. Lolo, kasalanan ko po. Anong ginawa mo? Maputla ang mga labi ni Javier. Nagpakasal po kami ni Clara sa City Hall. Bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Pumikit si Lolo. Bilis na tumaas baba ang dibdib niya at tumunog ang cardiac monitor. Agad ko siyang nilapitan. Lolo, hinga ng malalim. Huwag po kayong ma-excite. Matagal bago siya kumalma. Pagdilat niya, tiningnan niya si Javier. Ang tingin na iyon ay hindi galit, kundi matinding disappointment. Bisperas ng kasal niyo? Wala halos boses, si Javier. Isang araw po bago ang church wedding. Itinaas ni Lolo ang kamay niya para sana sampalin si Javier, pero wala siyang lakas. Bumagsak lang ang kamay niya sa kumot. Hangal, dalawang salita lang. Namula agad ang mata ni Javier. Lolo, aayusin ko po. Hindi na siya tiningnan ng matanda. Tumingin sa akin. Elena, pasensya na. Inapi ka nila. Sumakit ang ilong ko. Pero pinilit kong ngumiti. Tapos na po. Hindi pa tapos. Umiling ang matanda ng mabagal. May utang ang mga De Leon sa'yo na dapat panagutan. Pagkasabi niya nun, lahat ng kamag-anak ay nakayuko lang. Nakatayo si Clara sa pinto. Kanina, gusto niyang pumasok para magpabibo na nag-aalala siya. Pero nang marinig niya yon, natigilan siya. Nakita rin siya ni Lolo. Siya ba si Clara? Mabilis na lumapit si Clara, umiiyak. Lolo, ako po si Clara. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinadyang painitin ang ulo niyo. Pumikit si Lolo. Hindi ko matatanggap yan. Nanigas si Clara. Gusto sanang ipagtanggol ni Javier, pero inunahan siya ni Lolo. Javier, subukan mong magsalita para sa kanya. Lumabas na kayo pareho. Natahimik si Javier. Naiwan si Clara na nakasabit ang mga luha sa mukha. Hindi alam kung tutuloy pa sa pag-iyak o hihinto na. Huminga ng malalim si Lolo. Matanda na ako, pero hindi ako bulag. 3 taon na akong inaalagaan ni Elena. Pagkatapos niyong babuyin ang dignidad niya bago ang kasal, bumalik pa rin siya para sagipin ang buhay ko. Sinong may kapal ng mukhang humarap sa kanya ngayon? Nakayuko si Javier. Lolo, huwag mo akong tawaging Lolo. Tumunog ulit ang monitor. Yumuko ako agad. Lolo, tama na po ang salita. Tiningnan niya ako. Elena, patawarin mo si Lolo. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala po kayong atraso sa akin. Mayroon, sabi niya. Masyado kong pinaniwalaan si Javier. At masyado kitang iginapos sa pamilyang ito. Hindi ako sumagot. Parang isang huling payong na ibinigay pagkatapos ng matinding ulan. Basang-basa na ako. Pero kahit paano, may umamin ding nabasa ako sa ulan nila. Paglabas ko ng kwarto, hinarang ako ni Clara sa hallway. Sira na ang pakawawang mukha niya. Doc Elena, masaya ka na ba? Tiningnan ko siya. Masaya saan? Galit sa akin si Lolo. Ayaw sa akin ng mga De Leon. Pati si Javier sinisisi ako. Masaya ka na ba? Nakakatawa. Ako ba ang nag-utos sa iyong pumirma sa City Hall the day before the wedding? Nagngit-ngit siya. Kung hindi mo sana inukupa ang pwesto bilang fiancé ni Javier, kailangan ko bang gawin yon? Saktong dumaan si Bea at natawa ng malakas. Clara, ikaw na nga ang nang-agaw ng fiancé. Ikaw pa ang may ganang magpanggap na biktima? Pinandilatan siya ni Clara. Away namin to ni Elena. Hindi, sabi ko. Inabot ko ang phone kay Bea. Nakadisplay doon ang timeline na ginawa ni Ate Cruz. Unang araw mong umuwi, sinundo ka ni Javier sa airport. Ikatlong araw, nag-message ka ng madaling araw na naghihingalo ang tatay mo. Ikalimang araw, nagpasamang ka sa ospital. Ikasampung araw, nag-text ka sa kanya na, kung mahal mo talaga ako, patunayan mo. At isang araw bago ang kasal namin, sinabi mong, kung pakakasalan mo talaga siya bukas sa simbahan, mawawala na ako parang bula. Tapos sumunod na araw, City Hall. Bawat detalye, may screenshot. Namutla si Clara. Pinaimbestigahan mo ako? Noong ginagawa mo, hindi ka masyadong nagtago ah. Akmang aagawin niya ang phone ko. Hinarang siya ni Bea. Huwag kang malikot. Nakabackup yan. Bumilis ang paghinga ni Clara. Anong gusto mong gawin? Kinuha ko ulit ang phone. Hindi ako ang may gustong gumawa. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang magbayad. Bigla siyang tumawa. Parang baliw. Magbayad?
Magbayad saan? Mahal ako ni Javier. Siya ang pumiling pakasalan ako. Kahit anong ebidensya mo, hindi magbabago ang katotohanang ako ang pinili niya. Tumango ako. Oo, pinili ka niya. Tinitigan ko siya. Kaya nga mula ngayon, malalaman na ng lahat ng De Leon kung anong klaseng tao ang pinili niya. Nagbago ang mukha ni Clara. Sa wakas, natakot na rin siya. Dahil akala niya lalaki lang ang inaagaw niya. Hindi niya inisip na kasama sa inaagaw niya ay ang responsibilidad, ang tsismis, ang pagbusisi ng pamilya, at ang galit ng isang matandang patriarka. Akala niya ang pagiging Mrs. De Leon ay isang korona. Hindi niya alam na isa pala itong target board. Kinagabihan, nagpadala na si Ate Cruz ng official cease and desist letter kay Clara. Bukod doon, ibinigay sa akin ni Bea ang isang recording ng tawag ni Clara sa kaibigan niya. Ang hirap patumbahin ni Elena. Kung hindi siya umuwi para sagipin si Lolo, sigurado akong mumurahin siya ng mga De Leon. Kung umuwi naman siya, magigilty si Javier at maaawa sa akin dahil ako ang naapi. Tanong ng kaibigan. Hindi ka ba natatakot na mamatay nga talaga yung matanda? Tahimik si Clara ng ilang segundo. Ang dami-daming doktor sa ospital ng mga De Leon, hindi naman siguro siya mamamatay no. Pagkarinig ko doon, pinatay ko ang recording. Namutla sa galit si Bea. Tao pa ba yan? Hawak ko ang phone ko. Nanlalamig. Hindi siya mahina. Kalkulado niya na hindi ako makakatalikod sa sinumpaan kong tungkulin bilang doktor. Kalkulado niyang sa isang iyak lang niya, may magtatanggol sa kanya. Pero nakalimutan niyang sa pag-calculate ng kasamaan, pinakadelikado ang mag-iwan ng ebidensya. Kinabukasan, inilipat si Don Alejandro sa regular room. Nagpatawag ang mga De Leon ng isang private family meeting. Ipinilit ni Lolo na dumalo ako. Ayaw ko sana, pero pinapunta niya mismo ang mayordoma niya. Sabi ni Lolo, Elena, hindi mo na kailangang maging De Leon, pero ang utang ng pamilya sa'yo, kailangan mong pakinggan. Kaya pumunta ako. Puno ang sala ng Forbes Park Mansion. Nakatayo si Javier sa tabi, maputla. Nakaupo si Clara sa sulok, namumugto ang mga mata, at walang kumakausap sa kanya. Naka-wheelchair si Lolo, may kasamang private nurse. Pagkakita sa akin, kumaway siya. Dito ka sa tabi ko. Hindi ako lumapit. Umupo ako sa guest side. Lolo, dito na lang po ako. Nanlamlam ang mata ng matanda. Naintindihan niya na may malaking pader na sa pagitan ko at ng pamilya nila. Nagsalita si Lolo. Ngayon, lilinawin natin ang lahat. Walang nangahas na sumabat. Tiningnan niya muna si Javier. Ang pagpapakasal niyo ni Clara, ginawa niyo isang araw bago ang kasal sa simbahan? Opo, mahinang sagot ni Javier. Alam ba ni Elena nung araw na yon? Hindi po, pero nalaman din niya pagkatapos? Opo, at nung nalaman niya, anong ginawa mo? Tahimik si Javier. Ibinagsak ni Lolo ang kamay niya sa armrest. Pumikit si Javier. Sinabi ko po sa kanya na tuloy ang kasal bukas. Umalingaw-ngaw ang gulat ng buong pamilya. Dati akala nila na cancel lang ang kasal dahil nalaman ko ang civil wedding. Ngayon nila lang nalaman na inutusan niya pa akong magsuot ng wedding gown para pagtakpan ng lahat. Nagalit ang tita ni Javier. Javier, nasisiraan ka na ba ng bait? Nakatayo si Javier. Tiningnan niya ako, puno ng sakit ang mata. Umiwas ako ng tingin. Pinabuksan ni Lolo ang projector. Unang lumabas ang invitation card namin ni Javier. Ikalawa, ang marriage contract nila ni Clara the day before the wedding. Ikatlo, ang text ni Javier. Binigyan ko siya ng titulo. Tuloy ang kasal. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ikaapat, ang mga resibo at recordings ng pananakot ni Clara at ang sinabi niyang hindi naman siguro siya mamamatay no. Tahimik ang buong sala. Biglang tumayo si Clara. Out of context yan. Natawa si Bea. Gusto mo bang i-play ko mula sa simula? Namutla si Clara. Lumingon sa kanya si Javier. Sa kauna-unahang pagkakataon, sobrang lamig ng tingin niya sa asawa niya. Sinabi mo yon? Nataranta si Clara. Javier, natakot lang talaga ako. Hindi ko ibig sabihin yon. Tinanong mo kung mamatay ba talaga siya? Nanginginig na ang boses ni Javier. Lolo ko yon. Umiyak si Clara. Javier, sorry, nagkamali ako. Pero hindi siya niyakap ni Javier. Nakatingin lang siya na parang isang estranghero. Nagsalita si Lolo. Javier, ikaw ang pumili, kaya ikaw ang umayos niyan. Pumikit si Javier. Magpa-file po ako ng annulment. Napasigaw si Clara. Hindi ako papayag!
Tiningnan siya ni Javier, edi magkita tayo sa korte. Hindi makapaniwala si Clara. Gagawin mo to sa akin dahil kay Elena Reyes? Hindi dahil sa kanya. Paos na sagot ni Javier. Dahil naintindihan kong maling tao ang pinakasalan ko. Wala akong naramdaman nang marinig ko yun. Maling tao. Parang nagkamali lang siya ng nilikuan. Habang ako, muntik na niyang ibaon sa pagkakalingat niyang yon. Sa huli, inanunsyo ni Lolo. Sususpindihin si Javier mula sa lahat ng core business ng De Leon Group for 1 year. Aalisin siya sa posisyon niya sa De Leon Medical Foundation. Hindi na pwedeng i-represent ni Clara ang mga De Leon sa anumang public function. At ibibigay lahat ng hinihinging compensation at public apology ng abogado ko. Bago matapos, tumingin sa akin si Lolo. Elena, hindi ko masasabing bayad na ang utang ng pamilya sayo, pero sa harap nilang lahat, sinubukan niyang tumayo. Agad akong tumayo. Lolo, wag po. Pinilit niya pa rin na yumuko ng bahagya. Patawad. Lahat ng tao sa loob ay napayuko rin. Hindi ako umiyak. Hindi ko rin naramdamang nanalo ako. Tahimik ko lang tinanggap ang apology dahil nararapat lang iyon para sa akin. Pagkatapos ng meeting, lumabas na ako. Sumunod si Javier. Malakas ang hangin sa labas ng mansyon. Elena, huminto ako. May kailangan ka pa? Nakatayo siya sa harap ko. Pulang-pula ang mata, kung wala sanang marriage contract. Kung hindi ako nagkamali, kasal na ba sana tayo ngayon? Tiningnan ko siya. Walang kung. Gusto ko lang malaman, kahit walang Clara sa mundo, aabot pa rin tayo dito. Natigilan siya. Pinaaga lang ni Clara ang pag-expose sa totoong problema mo. Namutla siya. Ang problema mo, inilalagay mo ako lagi sa pinakahuli. Tapos ine-expect mong mag-aantay lang ako. Sabi ko, Javier, hindi ako aalis dahil kay Clara. Aalis ako dahil sayo. Namatay ng tuluyan ng pag-asa sa mga mata niya. Sumakay na ako sa kotse. Ngayon, hindi na siya humabol. Hindi na save ni Clara ang kasal niya. Umiyak siya. Nag-iskandalo sa tapat ng ospital para abangan si Javier. Pero hindi na lumambot si Javier. Hindi dahil biglang naging mabait si Javier, kundi dahil tinamaan din siya mismo ng consequence. Nawalan siya ng pwesto sa foundation. Nawala ang tiwala ng lolo, nagbago ang tingin sa kanya ng pamilya. Maging ang tatay niya sinabihan siyang, hindi ka martyr sa pag-ibig, sadyang tanga ka lang. Mula sa pagiging first love, naging pinakamalaking pagkakamali si Clara. Nang mag-start na ang legal proceedings nila para sa annulment, tinawagan ako ni Clara. Blinok ko siya pero gumamit siya ng ibang number. Kaya napilitan siyang mag-text. Elena Reyes, nanalo ka. Tinitigan ko ang text niya at natawa sa kabaduyan. Nireplyan ko siya, wala namang nagturing sa'yo na kalaban. Hindi na siya nagreply. Sinubukan pa niyang baligtarin ang balita online at palabasing ako ang nang-agaw, pero nilabas ng mga netizens ang timeline at napahiya siya ng tuluyan. Si Javier, madalas magpakita sa ospital, hindi nang gugulo, nag-aantay lang. Minsan may dalang pagkain, minsan may dalang jacket. Wala akong tinanggap. Hindi ko na kailangan yan ngayon. Sa huli, wala na siyang dinadala. Nakatayo na lang sa parking lot, may luhang nagsabing, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Di wag kang gumawa ng kahit ano, sabi ko. Ang pagbawi na huli na sa oras ay magiging pabigat na lang sa taong hinihingian mo ng tawad. Nang ma-discharge si Don Alejandro, inihatid ko siya palabas. May inabot siyang sulat sa akin. Basahin mo na lang sa bahay. Tumango ako. Lolo, magpagaling kayo. Naluha ang matanda. Huwag mo kaming kakalimutan. Pero huwag ka na ring magpapaloko sa mga taong sinasabing, mahal ka nila, pero hindi ikaw ang pinipili. Nang makabalik ako sa opisina ko, binasa ko ang sulat. Sabi ni Lolo, ibinalik niya ang brotseng Esmeralda sa vault. Kapag dumating ang araw na gusto ko itong kunin, sa akin ito. Kapag hindi, naiintindihan niya. Ang huling linya, Elena Apo, naway maging Elena Reyes ka lang, at hindi fallback o backup plan ng kahit na sino. Tiniklop ko ang sulat at itinago sa drawer. Makalipas ang kalahating buwan, nakuha ko ang fellowship offer mula sa isang sikat na ospital sa Europe. Matagal ko na itong gusto, pero dahil kay Javier at sa De Leon family, laging nade-delay. Ngayon, wala nang pumipigil sa akin. Isang araw bago ako umalis ng Pilipinas, hinanap ako ni Javier sa rooftop ng ospital. Kakatapos ko lang mag-opera. Narinig ko, aalis ka raw. Oh. Gaano katagal? 1 taon pataas. Bumaba ang tingin niya. Babalik ka pa ba?
Depende sa project. Tumango-tango siya. Pinipilit niyang maging kalmado. Aaprubahan na raw yung annulment namin. Congrats, sabi ko. Ngumiti siya ng mapait. Wala ka na talagang pakialam, no? Tumingin ako sa malayo. Nagkaroon. Nasabik ang lalamunan niya. Ngayon ko lang naintindihan. Dahil alam kong mahal mo ako, masyado kitang inabuso. Hindi ako sumagot. Akala ko hindi ka aalis. Akala ko lagi kang kalmado, palaging iniisip ang reputasyon natin. Akala ko, basta't lumingon ako, andun ka pa rin. Umihip ang hangin, kaya nga umalis na ako. Namula ang mata niya. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Tiningnan ko siya. Napakapayat na niya. Ang dating mayabang na lalaking sigurado laging magpapaparaya ako, ngayon ay nagmamakaawa. Wala akong naramdamang paghihiganti. Wala rin akong nararamdamang pagmamahal. Malinaw lang sa akin na ayoko na sa kanya. Hindi. Pumikit siya. Bakit? Dahil hindi na kita mahal. Napakakalma ng pagkakasabi ko. Walang galit, walang sumbat. Pero parang sinaksak si Javier. Tuluyan nang tumulo ang mga luha niya. Elena. Javier, baka may makilala kang ibabalang araw. Kapag nangyari iyon, huwag mong gamiting dahilan ang pag-intindi niya para saktan siya. Paos na tanong niya. Paano ka? Ngumiti ako. Magiging masaya ako. Tumalikod ako at bumaba ng rooftop. Hindi na siya sumunod. Kinabukasan, lumipad ako pa Europe. Bago mag-take off, nag-message si Bea. Mag-text kapag landing. Huwag kang marupok ah. Nag-reply ako. Hindi na. Bago ko i-airplane mode ang phone ko, pumasok ang huling mensahe ni Javier. Sorry. At be free. Tiningnan ko ito sandali at hindi na nag-reply. Sa labas ng bintana ng eroplano, nakapasok ang sikat ng araw sa mga ulap. Bigla kong naalala ang gabi bago ang kasal, habang hinuhubad ko ang engagement ring ko sa malamig na fitting room. Akala ko noon, kasal lang ang nawala sa akin. Ngayon ko lang naintindihan, ang nawala sa akin ay ang relasyong pumapatay sa pagkatao ko. Ang nakuha ko naman ay ang pagkakataong maging sarili ko ulit. Ang mga kamay ko, nagligtas ng buhay ni Lolo. Ang mga kamay ko rin ang mismong bumitaw kay Javier. At sa dalawang bagay na yon, wala akong pinagsisihan.